Tahimik ang lahat. Walang sumagot ngunit hindi pa rin sumuko si Flora. Alam niyang wala talaga silang aasahang tulong galing sa barangay. Kaya umalis na lang sila at nagtungo sila sa simbahan upang humingi ng payo. Nagpunta sila sa ilang kapitbahay, ngunit iisa lamang ang kanilang narinig. Hayaan na ninyo, huwag na kayong manggulo. Delikado ang pamilyang yon. Baka kayo pa ang mapahamak. Habang pauwi sila, narinig pa nila ang mahinang bulungan ng ilang tao. Kawawa naman sila. Pero wala tayong magagawa. Napapikit si Flora. Mas masakit pala ang katahimikan ng mga taong piniling tumingin sa kabilang direksyon. Ilang araw na ang lumipas mula nang magsumbong sina Almara at Flora sa kapitan ng barangay at sa iba pa. Ilang araw ding paulit-ulit na namatay ang pag-asa nila. Hindi sila pinakinggan ng kapitan. Hindi rin sila pinakinggan ng mga ilang kalalapit na kabahayan. Lahat ay takot at lahat ay tahimik. At ang katahimikang iyon ang mas masakit kaysa sugat na iniwan ni Kaloy. Lumipas pa ang mga araw. Minsang napadaan si Almara sa palengke ay naroon si Kaloy. Nakatayo ito kasama ang ilang lalaking nagtatawanan habang umiinom na parang walang nangyari. Samantalang siya, hindi na halos makatingin sa sariling refleksyon. Tuwing sasapit ang gabi, paulit-ulit niyang naririnig ang sigaw niya noong araw na iyon. Paulit-ulit niyang nararamdaman ang takot. Paulit-ulit niyang nararamdaman ang kawalan ng magawa at unti-unti siyang namamatay habang buhay pa. Nang mapansin siya nito, ngumisi lamang ito at hindi nagsalita. Ngunit sapat na ang ngiting iyon upang bumalik ang lahat ng sakit sa puso ni Almara. Pag-uwi niya sa bahay, tahimik siyang pumasok sa silid, isinara ang pinto at doon, sa unang pagkakataon, umiyak siya ng malakas. Narinig iyon ni Flora, hindi siya pumasok. Hinayaan niyang ilabas ng kapatid ang lahat ng sakit na matagal nitong kinikimkim. Pagsapit ng gabi, tahimik na nakaupo si Almara sa harap ng lumang baol ni Lola Cora. Ang gasera lamang ang nagbibigay liwanag sa silid. Marahang hinaplos ng kanyang mga daliri ang lumang kahoy. Naalala niya ang bili ng kanyang lola. Mas mabuti ng mamatay na tao kaysa mabuhay bilang halimaw. Napapikit siya. Lola, mahina niyang bulong. Sinubukan kong maging mabuti. Sinubukan kong maniwala na may hustisya. Pero bakit parang ang mga mabubuting tao lang ang laging nasasaktan? Unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Kung buhay ka lang sana, baka alam mo ang dapat kong gawin. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Flora at tahimik siyang umupo sa tabi ng kapatid. Hindi muna siya nagsalita. Pareho silang nakatingin sa baol. Naalala mo ba ang bili ni Lola? Hindi mapigilang tanong ni Flora. Hindi siya sinagot ni Almara. Matagal na katahimikan ng namagitan sa kanilang dalawa. Hanggang sa nagsalita si Almara. Flora? Masama ba akong tao? Napaluha si Flora. Hindi. Ikaw ang pinakamabuting taong nakilala ko. Napangiti si Almara ngunit puno ng sakit ang ngiting iyon. Kung mabuti akong tao, bakit ako ang sinira? Walang naisagot si Flora. Dahil wala ring sagot ang mundo, muling bumigat ang katahimikan. Hanggang sa marahang tumayo si Almara. Isa-isa niyang binuksan ang 3 kandado. Kasabay ng pagbukas ng baul ay bumungad ang amoy ng lumang papel at mga halamang gamot. Naroon pa rin ang mga aklat
ang mga Latin na dasal. Ang maliit na bote ng maitim na langis. Ang batong kulay itim, tahimik itong kumikislap sa ilalim ng ilang gasera. Parang buhay na naghihintay. Huwag! Mahina ngunit nanginginig na sabi ni Flora. Almara, huwag nating gawin. Tinitigan ni Almara ang bato. Wala nang natitira sa akin, Flora. Wala na ang dating Almara. Tingin ko, namatay na siya noong araw na walang tumulong sa atin. Napaluwa si Flora. Hindi, andito ka pa. Hindi kita iiwan. Lumapit siya at niyakap ang kapatid ng mahigpit. Katulad ng ginawa nila noong mga bata pa sila. Ngunit naramdaman niyang nanginginig ang buong katawan ni Almara. Hindi sa takot kundi sa galit. Dahan-dahang kumalas si Almara sa yakap. Hindi ko ito ginagawa para magiganti lang. Ginagawa ko ito dahil ayoko nang maging mahina. Ayokong may iba pang masaktan habang nanonood lang. Ang lahat, saad ni Almara habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Pasensya ka na, Lola. Dagdag pa niya. Pasensya ka na. Barahan niyang inabot ang itim na bato. Malamig ito ngunit habang hawak niya ito, tila may mahinang tibok na umakyat sa kanyang palad. Almara! Sigaw ni Flora. Ngunit huli na, maigpit na ipinikit ni Almara ang kanyang mga mata at pinili niya ang landas na buong buhay nilang ipinangakong iiwasan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang katawan. Parang may matagal nang natutulog na nilalang na unti-unting nagising. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa bigat ng desisyong ginawa niya. Kung saan ka pupunta, hindi kita iiwan, sabi ni Flora habang tahimik na napaluhod at niyakap ang umiiyak na kapatid. Sa labas ng bahay, unti-unting natakpan ang ulap ang buong buwan at sa katahimikan ng gabi, tila may isang lumang sumpang muling nagising. Mabigat ang katahimikan sa loob ng lumang bahay. Nakaluhod si Almara sa sahig habang maigpit na hawak ni Flora ang kanyang balikat. Kanina lamang ay pinili niyang suwayin ang huling habilin ni Lola Cora. Ang itim na batong matagal lang tinatago sa baul ay wala na. Nasa loob na ito ng kanyang katawan. Sa una, wala siyang naramdaman. Ngunit ilang sandali pa lamang, tila may apoy na unti-unting gumagapang sa bawat ugat niya. Ah! Sigaw ni Almara habang napadaing siya sa sakit. Biglang napatras si Flora. Almara! Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Almara. Parang may libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang buong katawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin. Pakiramdam niya ay may kung anong humihila sa kanya palabas ng kanyang sariling katawan. Ate, tignan mo ko. Lumuhod si Flora sa harap niya at hinawakan ang kanyang mukha. Huminga ka. Ngunit hindi na marinig ni Almara ang boses ng kanyang kapatid. May ibang tinig na bumubulong sa kanyang isip. Nagdurusa ka. Pinabayaan ka nila. Wala nang dapat mong patawarin. Pakawalan mo ang galit. Tama na. Sigaw ni Almara habang mahigpit niyang tinakpan ang kanyang mga tainga. Ngunit lalo lamang lumakas ang mga bulong. Biglang umihip ang malakas na hangin. Sumiklab ang apoy ng gasera bago muling humina. At pagkatapos, isang napakasakit na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong bahay nila. Ah!
Napapakit si Flora. Hindi niya kayang panoorin ngunit pinilit niyang manatili sa tabi ng kanyang kapatid. Almara, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Hindi niya ito iiwan. Hindi katulad ng mundong tumalikod sa kanila. Lumipas ang ilang minuto. Unti-unting humupa ang sakit. Hingal na hingal habang pawis na pawis. Nakahandusay si Almara sa sahig. Mabigat ang kanyang paghinga. Ayos ka lang ba? Mahinang tanong ni Flora. Dahan-dahang binulat ni Almara ang kanyang mga mata. Napatras si Flora. Hindi na iyon ang dating kulay ng mata ng kanyang kapatid. May bahagyang mapulang liwanag na kumikislap sa loob nito. Ngunit nang magsalita si Almara, siya pa rin iyon. Flora, natatakot ako. Agad siyang niyakap ni Flora. Kasama mo ako, kahit anong mangyari. Hindi na sumikat ang araw para kay Almara tulad ng dati. Kinabukasan, matapos niyang lunukin ang itim na bato, nagising siyang tila may mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib. Nanlalambot ang kanyang katawan, ngunit hindi iyon dahil sa pagod. Para bang may ibang nilalang na unti-unting gumigising sa loob niya. Sa kabilang higaan, tahimik siyang pinagmamasdan ni Flora. Magdamag itong hindi natulog. Bawat sandali ay kinakabahan siyang baka hindi na muling magising ang kanyang kapatid. Almara! Mahinang tawag ni Flora. Dahan-dahang dumilat si Almara. Namumula ang kanyang mga mata. Ayos lang ako. Malamig niyang sagot, ngunit alam ni Flora na nagsisinungaling lang siya. Hindi iyon ang boses ng kapatid niyang lumaki kasama niya. May kung anong nagbago at may kung anong nawala. Lumipas ang buong maghapon na halos walang kinain si Almara. Hindi niya malasahan ang pagkain. Hindi rin ang isda at pati ang paborito nilang ginataang langka ay tila naging walang lasa. Subukan mo pa ate. Mahinang pakiusap ni Flora. Umiling lamang si Almara. Hindi ako gutom. Ngunit ang totoo, gutom na siya. Hindi lamang sa pagkaing nasa mesa. May ibang gutom na hindi niya may paliwanag. Para bang may pumubulong sa kanyang tenga. Laman, dugo, lumabas ka. Napahawak siya sa kanyang ulo. Tumigil na kayo, sabi ni Almara habang tinatakpan ng kanyang tenga. Nagtaka si Flora. Sino ang kausap mo? Wala. Mabilis na sagot ni Almara. Pagsapit ng gabi, naging kakaiba ang paligid ng buong baryo ay tila mas tahimik kaysa dati. Maging ang mga kuliglig ay tila tumigil sa pag-awit. Unti-unting lumitaw ang bilog na buwan sa kalagitnaan at kasabay nito, napaluhod si Almara. Almara? Takot na lumapit si Flora. Biglang nanginig ang buong katawan ni Almara. Parang may humihila sa kanyang mga buto. Isa-isang umitim ang mga ugat sa kanyang leeg. Nagsimulang tumubo ang mga mahabang pakpak sa kanyang likuran. Napasigaw siya ulit sa sakit. Hindi iyon simpleng kirot. Pakiramdam niya ay pinaghihiwalay ang bawat laman at buto ng kanyang katawan. Unti-unting bumuka ang sugat sa kanyang baywang at tumulo ang dugo sa sahig na kawayan. Hindi makapaniwala si Flora sa kanyang nasaksiyan. Almara! Hindi! Sa isang malakas na sigaw, nahati ang katawan ni Almara. Naiwan sa banig ang kanyang ibabang katawan. Samantalang ang itaas niyang katawan, kasama ang ulo, mga braso, pakpak at laman loob ay dahan-dahang lumutang sa hangin. Umahabol ang hininga ni Flora. Hindi siya makagalaw.
Ito ang parehong sumpang ikinukwento noon ni Lola Cora. Ngayon, nasa harapan na niya. Dahan-dahang lumingon si Almara kay Flora. Flora, mahina niyang bulong. Ikandado mo ang pinto at huwag mo akong sundan kapag gumalik ako. Kung iba na ang kilos ko, itali mo ako. Napaiyak si Flora. Hindi ko kaya. Kaya mo, sabi mo. Hindi mo ko iiwan, sabi ni Almara. Tumango si Flora habang lumuluha. Hindi kita iiwan. Sa isang malakas na pagaspas ng pakpak, lumipad si Almara. Mabilis siya naglaho sa gitna ng madilim na kalangitan. Habang lumilipad siya sa ibabaw ng baryo, ramdam niya ang malamig na hangin. Dati, ang hangin ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, tila may dinadala itong amoy. Amoy ng dugo. Amoy ng tao. Maigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi ako papatay, sabi niya sa kanyang sarili. Ngunit muli niyang narinig ang bulong. Sinungaling, hindi ka makakatanggi. Napahawak siya sa kanyang ulo at pilit niyang nilalabanan ang sumpa. Hanggang sa may nakita siyang ilaw sa gitna ng kakauyan. May isang kubo. At may naririnig siyang tawanan. Nang sumilip siya sa bintana, tumigil ang kanyang paghinga. Si Kaloy, kasama ang dalawa nitong kaibigan, nalasing at nagyayabangan habang umiinom ng lambanog. Takot na takot yata iyong babae. Hindi na magsasalita iyon. Saad ni Kaloy habang nakahawak ng baso ng lambanog. Nagdilim ang paningin ni Almara. Biglang nawala ang lahat ng sakit na palitan nito ng galit. Hindi na niya narinig ang sariling tibok ng puso. Ang narinig na lamang niya ay ang bulong ng sumpa. Siya ang dahilan. Parusahan mo. Unti-unti siyang bumaba sa bubong ng kubo habang nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa takot, kundi unti-unti siyang bumaba sa bubong ng kubo habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi sa matinding galit. Kaloy! Mahina niyang tawag. Napalingon ng lalaki at nalaglag ang hawak nitong baso. Ang dalawang lalaking kasama ni Kaloy tumingala at napatras. Ano yan? May pakpak. Hindi na niya na ituloy ang sasabihin dahil nakita niya ang mapupulang mata ni Almara, ang malalaking pakpak at ang kalahating laman nitong katawan. Aswang! Sigaw ni Kaloy. Ngunit hindi na sila makatakbo, parang natuod. Sa tindi ng takot at biglang lumuhod at biglang sumugod si Almara. Doon na sila nakabawi ng pagkatao. Ngunit huli na. Biglang tinusok at kinuha ni Almara ang puso ni Kaloy gamit ang kanyang mga mahahabang kuko. At sa isang iglap, mabilis niya itong isinubo. Nasaksiyan ng dalawang kaibigan ni Kaloy ang nangyari. Si Paupan. At mabilis silang nagsipaunahan sa pagtakbo. Pero nahabol pa rin sila ni Almara habang mabilis itong lumilipad. At sa gabing iyon, unang tumikim ng dugo ang sumpang nasa loob ni Almara at kasabay ng unang patak ng dugong dumampi sa kanyang mga labi. May bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyan na matay. Malayo sa kubo, napaluhod si Flora sa harap ng lumang altar ni Lola Cora. Maigpit niyang hinawakan ang rosaryo at lumang aklat ng mga orasyon. Habang umaagos ang kanyang mga luha, paulit-ulit niya pinagdarasal ang iisang bagay. Lola, kung naririnig mo man ako, ibalik mo ang kapatid ko. Sana hindi pa huli ang lahat. Ngunit sa gabing iyon,
Hindi dasal ang umalingaw-ngaw sa kagubatan, kundi ang unang sigaw ng isang manananggal na isinilang hindi dahil sa kasasakiman, kundi dahil sa isang pusong winasak ng galit. Hindi maalala ni Almara kung paano siya nakauwi. Nagising siya ng madaling araw, nakaiga sa banig sa loob ng kanilang lumang bahay. Mabigat ang kanyang paghinga at parang binugbog ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Kumirot ang kanyang ulo na tila may libo-libong tinig na sabay-sabay na bumubulong sa kanyang isip. Dahan-dahan siyang bumangon, ngunit napahinto siya nang may nakita siyang maitim na mansya sa kanyang mga kamay at may bahay din sa kanyang mga kuko. Mabilis niyang kinuskus ang mga ito gamit ang tubig sa planggana, ngunit tila ayaw mawala ng mga bakas na iyon. Ano nangyari sa akin kagabi? Tanong niya sa kanyang isipan habang pilit pa rin inaalis ang mga mantsa sa kamay. Wala siyang maalala, tanging ang mga putol-putol na larawan sa kanyang isip. Isang kubo, mga sigaw na hindi niya maunawaan pagkatapos puro kadiliman. Sa kabilang bahagi ng bahay, tahimik na nagdarasal si Flora. Magdamag siyang naghintay sa pagbalik ng kanyang kapatid nang marinig niyang nagising na si Almara. Agad siyang lumapit. Almara? Napatingin si Almara sa kanya. Hindi na kailangan magsalita ni Flora dahil kitang-kita niya ang takot sa mga mata ng kapatid. Kumusta ang pakiramdam mo? Mahinang tanong ni Flora. Parang hirap magsalita si Almara. Gutom ako. Iyon lamang ang naisagot ni Almara. Hindi gutom sa kanin, hindi rin sa tubig, kundi gutom na hindi niya maipaliwanag. Napapikit siya at napahawak sa kanyang dibdib. Parang may kung anong humihila sa kanya palabas ng bahay. Parang may tinig na paulit-ulit na bumubulong. Hindi pa sapat. Hindi pa tapos. Bago pa sila makapag-usap, narinig nila ang malakas na sigawan mula sa labas. Nagkatinginan ang magkapatid. Maraming taong nagmamadaling tumakbo papunta sa sentro ng baryo. Lumabas sila upang tingnan ang nangyayari. Pagdating nila roon, nagkakagulo ang lahat. Si Kaloy, pati ang dalawang kasama niya. Natagpuan silang tatlo na puros wala ng buhay. Parehong nawawala ang laman at puso. Nag-uusap-usap ang mga tao habang nanginginig sa takot. Ilang saglit pa ay isang matandang lalaki ang nagsalita. Bumalik na naman ang manananggal. Parang huminto ang mundo ni Almara. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi siya makatingin sa mga tao. Unti-unti siyang napaatras. Almara. Mahinang tawag ni Flora. Alam niya pareho silang may iniisip. Ngunit wala isa man lang naglakas loob na banggitin iyon. Buong araw ay hindi lumabas ng bahay si Almara. Tahimik lang siyang nakaupo sa harap ng pintana. Pinagmamasdan ng mga batang naglalaro sa malayo. Naalala niya ang sarili. Nilang dalawa noon, siya at si Flora, na masaya naglalaro. Wala na ba talaga akong pag-asa? Mahina niyang tanong sa sarili habang hindi niya namalayan na tumutulo ang isang luha. Wala na ba talaga akong pag-asa? Mahina niyang tanong sa sarili habang hindi niya namalayan na tumulo ang isang luha sa kanyang pisngi. Ngunit bago pa man iyon, tuluyan bumaksak. Muli niyang narinig ang pamilyar na bulong. Mahina ka. Naawa ka pa rin sa kanila? Sila ba naawa sa'yo? Napahawak siya sa kanyang ulo.
Tumigil ka! Sigaw niya. Takot na tumakbo si Flora papunta sa kanya. Almara, hindi ko na kaya. Umiiyak na sabi ni Almara. May nagsasalita sa isip ko. Palakas ng palakas. Hindi ko na alam kung alin ang boses ko. Maigpit siyang niyakap ni Flora. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Ngunit kahit yakap ng kapatid ay hindi na kayang patahimikin ang mga bulong. Pagsapit ng gabi, mas lalong naging mabigat ang hangin sa bawat paghinga ni Almara. Tila mas lumakas ang gutom sa kanyang dibdib. Hindi siya mapakali. Naglakad siya sa loob ng bahay na parang may hinahanap. Bigla siyang napatigil sa harap ng salamin. Napaatras siya. Sa loob ng ilang segundo, hindi ang sarili niyang muka ang nakita niya, kundi ang mapupulang matang nakita niya noon kay Lola Cora. Napapikit siya. Pagmulat niya, normal na ulit ang refleksyon, ngunit nanatili ang takot. Maya-maya pa, ay unti-unti namang sumakit ang kanyang bewang. Dali-dali siyang nagtungo sa lumang silid ni Lola Cora at pinuksan ulit ang lumang baul. Sa sandaling iyon, nakita niyang itim na bote ng langis. Kinuha niya iyon. Para saan kaya ito? Sana makatulong to. Tanong ni Almara sa kanyang sarili habang hawak ang langis. Nang walang pag-aalinlangan, pinuksan niya ang bote at pinahid sa kanyang sumasakit na bewang. Ilang segundo lamang ay humupa ang sakit, ngunit maya-maya pa naramdaman niyang nahahati ang kanyang bewang, pero wala siyang naramdamang sakit. Kaya naman sa isang iglap, mabilis ulit na tumubo ang kanyang pakpak sa likod at nahati ang kanyang katawan. Ang pang-itaas niyang katawan ay lumutang. Dala ang dalawang malalapad na itim na pakpak. Ang bawat pagaspas ay malamig, parang humihigop ng hangin sa buong silid. Ang pangibaba niya ay naiwan sa sahig. Alam ni Almara na nangyayari na naman pangalawang beses na ito. Hindi siya nagpaalam kay Flora. Hindi na siya nakahinga ng maayos. Binuksan niya ang bintana at tumulak palabas. Ang gabi ay tahimik, pero sa pandinig niya, ang ingay ng puso niya ang pinakamalakas. Nilipad niya ang buong baryo. Palipat-lipat siya sa mga bubong, nagtatago sa anino ng mga puno. Gusto niyang umuwi. Gusto niyang pigilin ang sarili, pero parang may humihila sa kanya.